Welcome back sa aking channel. Nakakaloka, pati ang aktor at OPM artist na si Ronnie Liang ay nadamay na sa kontrobersyang kinasasakutan ni Harry Roque at ang isang male pageant winner na si A.R. De La Serna. Pinagpipiyastahan ngayon sa social media ang isang video clip kung saan makikitang magkasama sina dating presidential spokesperson ni former President Rodrigo Duterte na si Harry Roque at ni Ronnie Liang. Tila nasa isang pampboat o bangka ang dalawa at nagkakabiruan habang binabaybay ang isang karagatan. Hindi malinaw sa video kung silang dalawa lamang ang magkasama o may iba pang nasa bangka. Maririnig si Harry Roque na nagsasabing, "Maya-maya, tingnan natin kung mapapataples natin si Ronnie Liang. Ha ha ha." Muli siyang humarap sa kamera at nagdialog ng, "Ako magtataples ako," na sinundan ulit ng malakas na halakhakan. Natawa rin si Ronnie sa pagbibiro ng dating government official. Kung hindi kami nagkakamali, bahagi ang nasabing video ng online program ni Harry Roque na The Spokes Hour na ipinalabas noong 2022 nang ito'y sa ilalim pa sa pamumuno ng dating presidente na si Rodrigo Duterte. Nag-guest si Ronnie sa naturang show kung saan bumisita sila sa Dinagat Island noong July 2022. Pinag-usapan nila sa programa ang pagiging military reservist ng singer-actor. At ngayon nga ay nilalagyan ng kulay ng mga netizens ang video ni Harry at Ronnie kahit napakatagal nang nangyari ang kanilang collab at feeling naman namin ay walang mali siya sa pagitan ng dalawa tulad ng pinalalabas ng mga bashers. Marami kasi ang nagpatunay at nagsasabing talagang nagawa nga ng actor-singer na si Ronnie Liang ang magubot-tubad sa tagpong iyon. Ito'y ayon nga sa ilang matawan ng Dinagat Island Resort na nakakita sa dalawang kilalang personalidad sa showbiz at sa politika. Pero sa puntong ito, sinabi ni Ronnie na walang mali siya ang pagbubad niya dahil parte lang naman iyon ng script ng nasabing programa. At nito lamang linggo nang kumalat kasi sa SOCMED ang naturang video sa gitna ng kinasasangkutan issue ng dating spokesperson ni Rodrigo Duterte na may kaugnayan sa problema ngayon ng bansa sa mga pogo. Kalat na rin ngayon ang balita ng pagsama at pagpondo ni Harry Roque kay Mr. Supranational Alberto Rodolphe A.R. De La Serna bilang travel companion nang bumisita ito sa 3 European countries noong taong 2023. Ito ay matapos nga makita ang ilang dokumento kaugnay sa naturang foreign trip nang i-raid ang isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Porac, Pampanga. Base sa affidavit of support na nakita ng mga otoridad sa nasabing raid, detalyadong nakasaad na magbibigay ng financial support si Roque kay De La Serna sa kanilang trip sa Poland, Ukraine at Italy mula October 9 hanggang 18, 2023. Sabi pa ni Attorney Roque, "He will accompany me to these countries as an invited resource person to speak on an event on the peace process in Ukraine, which will be Kiev, Ukraine, to be held from 13 to 16 October 2023. I need a travel companion since I am diabetic with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis." Sinabi rin niya na hindi magiging financial burden ang male pageant title sa kahit anong bansang kanilang bibisitahin. In case of any unforeseen circumstances or emergencies during his time in Europe, I am committed to providing financial assistance to ensure his well-being. Ang mga dokumento ay na-recover ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC na may perma pa ni Roque sa mga naganap na raid sa Porac, Pampanga nitong nakalang linggo. Isang appointment paper rin ang nakita kung saan itinalaga si De La Serna bilang Executive Assistant 3 na may salary grade na 20 na may katumbas na sahod ng 54,000 pesos mula January 4 hanggang December 31, 2021. Si A.R. De La Serna ay isang male beauty pageant contestant na unang lumaban sa 2015 Mr. of Pilipinas pageant. Siya rin ang naging representative ng Pilipinas sa unang Mr. Supranational na ginanap sa Poland noong 2016. Graduate ito sa kursong Science and Business Administration degree mula sa Holy Name University sa Tagbilaran City, Bohol. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.